Hi mga mi, meron nga ako nilakad ng mga nakaraang araw. Pero bago nga muna ako pumunta doon, nagpa-picture muna ako dito malapit sa amin. First time ko nga rin pala magpa-picture dito, then fast forward na nga natin. Nakauwi na nga pala ako ng mga oras na to at saglit lang naman yung nilakad ko. Nung kinagabi naman, umakyat kami sa bahay ng lola niya at nagarutan sila magtita. Kinakantaan nga siya ng tita niya at siya naman ang nag-a-action. Seryoso nga yung mukha niya dito at may pagturo pa nga. Kabisado na nga rin pala niya mga tugtugan ng pang-kinder. Yun kasi ang laging pinapanood sa kanya ng kanyang tita. Pagtapos nga pala nila magtita maglaro ay umuwi na rin kami. Gabi na rin kasi nung mga oras na to, talagang oras na ng pahinga ng batang makulit. Pasensya na nga pala sa ating voice over dahil meron ditong madaldal na bata. Andito nga kasi siya sa tabi ko at walang mag-aalaga. Balik na nga tayo sa video. Nung napatulog ko na nga yung dalawang bata ay naglaga naman ako ng dalawang itlog. Binigyan nga rin pala ako ni mama ng munggo at ayan sinabay ko na lang sa itlog. Yan na nga lang din muna ang inapunan ko ng mga oras na yan at talagang tinatamad na rin ako kumain. Nung medyo hapon kasi niyan kumain din ako ng kanin kaya ayoko na ng kanin. Napakadaldal na rin talaga ng bunso ko kaya ito sumasabay na sa voice over. Nung matapos pala ako dyan kumain, natulog na rin ako at kinabukasan nakahanda na nga yung aking labahin. Yung tipong kalalaba mo lang pero may labahin ka na naman ulit. Kahit pa ulit-ulit na nga yung ginagawa natin, wala na tayong choice dahil nanay na tayo. Pinagbukod-bukod ko na nga rin pala yan para madali na lang isalang sa washing. Nakabukod nga rin pala ang aking puti dyan at inuuna ko pagsalang sa washing. Habang naglalaba nga pala ako dyan, nag-aalaga din ako ng dalawang bulilit. Naglalaro pa nga sila ng mga oras na yan kaya wala pang nanggugulo sa akin. Pang isang linggo nga lang din pala itong labahin namin. Kasama na nga rin dito ang kumot at mga punda. Patapos na nga rin pala ako ng mga oras na to at ito na ang huli kong salang. Noon nga meron tayong nanay na tagalaba, ngayon tayo naman maglalaba para sa mga anak natin. Habang umiikot naman pala tong huling sinalang ko, pinapakain ko naman yung dalawa kong bulilit. Fast forward na nga natin, kinabukasan naman lumabas kaming tatlo. Wala na nga rin kasi akong gagawin sa loob ng mga oras na to kaya naisipan naman naming lumabas. At ayun naman yung kuya namin, patakbo-takbo na sa labas. Nagwawalis pa nga ako sa labas ng pintuan namin ng mga oras na yan kaya nandiyan pa siya sa taas. Tinatawag nga rin pala niya dyan yung kuya niya kasi gusto niya magpababa. At nung hindi nga lumapit sa kanya yung kuya niya, pinaglaruan na lang niya yung styro sa labas ng bahay namin. At nung nakuha ko naman yung walis at dustpan, ay nagwalis na ako sa labas ng bahay namin. Pinabayaan ko nga muna sila dyan maglaro habang nagwawalis ako dito sa labas. Nakakalabas lang din talaga tong dalawang bata na to kapag magwawalis ako sa labas. Hindi ko kasi sila hinahayaan sa labas kapag wala silang bantay. Kaya nakakalabas lang sila kapag meron silang malaking kasama. Bihira naman ang sasakyan dito sa amin pero mahirap pa rin ipagkatiwalang bata. Hindi mo kasi masasabi kung kailan darating yung aksidente. Kaya mas maganda na lang na iiwas natin sila kaysa pabayaan natin sila. Mahirap kapag sa huli na tayo magsisisi at wala na tayong magagawa. Dito nga pinabayaan ko muna sila magdumi para isang linisan na lang mamaya. Nagdataka nga yung bunso ko dyan kung anong ginagawa ng kuya niya. Pumunta nga yung mister ko sa school kasama yung bunso namin. Sinundo nga nila si kuya at si kuya ay naka-assign ng cleaners. Pero dahil hindi pa siya marunong maglinis, yung tatay muna ang naglinis para sa kanya. Sinama nga niya yung bunso niya para makalayas-layas naman kahit papano. Saglit nga lang din pala sila sa school dahil meron pa susunod na mga estudyante. Nung nakapagpahinga na yung kuya namin, pinagawa ko na sa kanya yung kanyang assignment. Meron na nga rin pala silang math at tapos na sila sa addition kaya dito naman sila sa subtraction. Ito nga ang kauna-una nilang minus. Dito nga pinapaliwanag ko sa kanya dahil hindi pa niya masyadong naiintindihan. Pinapabilang ko nga rin pala siya sa kanyang kamay para kahit nasa school siya alam niya kung ano yung gagawin niya. Medyo nahihirapan pa rin pala siya dyan dahil hindi pa niya masyadong kabisado yung mga number. Lagi ko nga pala siya tinatanong kapag kagaling siya sa school kung ano yung mga ginawa nila at kung meron siyang assignment. Sinasanay ko kasi siya na kapag kauwi niya gagawin niya yung mga homework niya. At kapag natapos na yung kanyang homework tsaka na siya pwede maglaro. Kahapon nga rin pala pumunta ako ng school at pinakita ang card nila. Natutuwa naman ako at kahit papano nag-i-improve yung grades niya. Alam na nga rin kasi niya ang gagawin niya sa school kapag natuturuan ko siya. Fast forward na nga natin, nung kinahaponan naman nagluto kami ng hotcake. Nag-prepare nga lang pala kami ng mantika, baking powder, itlog, asin, gatas, star margarine at food coloring. Meron nga rin pala kami diyang asukal at syempre ang harina. Ang una nga pala namin ginawa ay ang wet ingredients. Una nga pala namin nilagay ay itlog, dalawang itlog na nga rin palang nilagay namin dyan. Ang tagagawa ko nga pala dyan ay ang aking kapatid at ako naman ang taga-video.
Hinalo-halo nga muna niya yan, tsaka niya sinunod ang asin. Nung nalagyan naman niya ng asin, sinunod naman niya ang mantika. At nung nailagay na niya yung mantika, sinunod naman niya ang 2 tasang tubig. Habang nagagawa nga rin pala kami dyan, yung aking bulilit ay nando sa kanyang tatay. Kaya walang nanggugulo sa aming ginagawa. Nung matapos nga niya lagyan ng tubig, inalo-halo muna niya at sinet aside na. Isusunod naman kasi namin gawin ay yung dry ingredients. Dito nga may nakaprepare kaming harina at sinunod naman ang baking powder. 1 kutsara nga lang din palang nilagay niya dyan dahil pangit naman yan kapag nasobrahan na. Nung nalagyan na nga niya ng baking powder ay sinunod naman niya ang asukal. 4 na kutsara nga lang din palang nilagay niyang asukal dyan. Pero depende naman yan sa harina na gagamitin nyo. Kung sa tingin nyo marami kayong harinang gagamitin, dagdagan nyo na lang din ang asukal. Kalahating kilo nga lang din kasi ang harina na ginamit namin dyan. Kaya 1 kutsara lang ang baking powder namin at 4 na kutsara naman ng asukal. Nung nalagyan naman namin na ng asukal, sinunod naman namin ng gatas. At nung nailagay na namin ang 1 sachet ng gatas, hinalo-halo na rin namin yan. Pinaghalo-halo namin ang mga ingredients na nilagay namin dyan kanina. At nung okay na nga, nahalo na ng maayos, inilagay naman namin ang wet ingredients. Nung una nga, dahan-dahan niya pa yung binuhos pero sabi ko nga ibuhos na niya lahat para isang haluan na lang. Mas mahirap kasi haluin kapag konti-konti ang nilalagay. Nung binuhos na nga niya lahat, tsaka naman niya hinalo ng maayos. Sinigurado nga niyang walang namumuo na mga harina. Nung okay na nga, sinet aside muna namin hanggang 30 minutes. At nung okay na nga ang 30 minutes, iniluto na rin namin yan. Hindi ko na nga nabidyoan dahil masarap nga daw siya kainin habang mainit. Nilagyan nga rin pala namin yan ng food coloring para mag-yellow siya ng konti. Dark nga lang pala yan dito sa video pero sa personal hindi naman ganun ka-dark. O siya, hanggang dito na nga lang muna ang ating video mga mi. Thanks for watching. Bye-bye. Tara. Doon harap ka doon. Oh. Ang pogi, ah.